Magandang araw mga karelasyon. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang interesting na topic. Pare-parehas ba ang mga babae pagdating sa pagmamahal o pag-ibig? Alam natin na bawat babae ay may kanya-kanyang uniqueness at style sa relasyon. Kaya naman, ngayong araw ay titignan natin ang mga uri ng babae pagdating sa usaping pag-ibig. Paano sila magmahal? Ano ang kanilang kahinaan, kalakasan, at paano rin dapat sila mahalin ng pabalik? So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating alamin. Number one, the romantic dreamer. Ito ang babae na naniniwala sa konsepto ng mga fairy tale love. Sa kanya, mahalaga ang mga bagay na may kilig, mga simpleng pagsabi ng magandang umaga, magandang gabi, pagbibigay ng mga bulaklak, mga sweet na gestures, at sa mga maliliit na sorpresa. Para sa kanya, ang relasyon ay hindi dapat nawawala ng spark. Ang bawat okasyon, kahit gaano kaliit, ay may halaga. Ang bawat effort, gaano man kaliit, ay nagbibigay ng saya at inspirasyon. Ang uri ng babaeng ito ay nagbibigay ng buhay at kulay sa isang relasyon. Ngunit dahil mataas ang tingin niya sa konsepto ng romantic love, may pagkakataon na mabilis din siyang masaktan kapag hindi natutugunan ang kanyang expectations. Ang hindi pagbibigay pansin sa mga simpleng bagay ay maaaring magbigay sa kanya ng lungkot at pakiramdam na hindi siya mahalaga. So bilang lalaki, kapag natutunan mong unawain at sabayan ang kanyang pangangailangan para sa puntong kilig, makikita mo na ang ganitong uri ng babae ay nagbibigay ng pagmamahal na walang kapantay, masigla, masaya at puno ng emosyon. Ang mga ganitong babae ay mahilig manood ng mga teleserye, yung mga romantic na mga novels. Yan ang mga hilig ng mga ganito. So, punta na tayo sa number two, the independent queen. Siya naman ang babae na may sariling lakas, sariling direksyon, at sariling mga pangarap. Hindi siya nakadepende sa partner niya. Marunong siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At alam niya kung paano itaguyod ang buhay niya. Sa isang relasyon, ang ganitong uri ng babae ay nagbibigay ng inspirasyon. Hindi sila pabigat. Sa halip, siya ay katuwang sa pag-abot ng mga pangarap. Hindi siya nangangailangan ng atensyon sa araw-araw dahil abala siya sa mga sariling ginagawa. Busy siya sa kanyang mga pangarap, mga trabaho, pinagkakakitaan. Subalit may hamon din dito. Dahil kaya niyang mabuhay ng mag-isa, may mga pagkakataon na maiisip ng partner niya na hindi siya ganon kahalaga. Parang may distansya dahil bihira siyang humingi ng tulong. Hindi siya umaasa sa kanyang partner. Ngunit ang katotohanan, kahit gaano siya ka-independent, may parte pa rin ng kanyang puso na naghahanap ng atensyon at lambing. Kapag nakatagpo siya ng partner na marunong rumespeto sa kanyang kalayaan at sabay siyang sinusuportahan, dito siya mas nagiging masaya. Ang independent queen ay paalala na ang tunay na relasyon ay hindi tungkol sa pagkakabihag, kundi sa sabayang paglalakbay habang pareho kayong malaya. So kung napapansin nyo, ang independent queen ay literal na hindi siya umaasa sa partner dahil mataas ang kanyang mga pangarap. Number three, the loyal and nurturing type.
Siya ang babaeng natural na maalaga, mapagmahal, at laging inuuna ang kalagayan ng kanyang minamahal. Sa relasyon, siya ang nagbibigay ng comfort, seguridad, at kasiguraduhan na may taong laging nandyan para sa'yo. Ang pagmamahal niya ay nakikita mo sa gawa, sa malasakit, sa pagtulong, at sa walang pagod na pagsuporta. Siya ang uri ng babaeng madalas ay tinitignan bilang pangmatagalan dahil hindi lamang emosyonal na pagmamahal ang ibinibigay, kundi pati stability at care. Ngunit may kahinaan din siya dahil sobra ang kaniyang dedikasyon sa partner, minsan nakakalimutan niya ang sarili. Ang kaniyang sariling pangangailangan ay naiiwan sa huli at sa ilang pagkakataon may mga lalaking umaabuso sa kabutihan at sakripisyo niya. Sa kabila nito, ang ganitong uri ng babae ay tunay na kayamanan kapag nakatagpo siya ng taong marunong magpahalaga at mag-alaga rin sa kanya, magiging balanse at mas tumitibay ang kanyang pagmamahal. Number 4, the jealous protector. Siya ang babaeng kapag nagmahal, buong puso at buong atensyon ang ibinibigay. Para sa kanya, kapag mahal ka niya, natural na protektahan ka at siguraduhin na ikaw ay nasa kanya lamang. Malinaw ang kanyang intention. Hindi niya gustong maagawan o mawalan ng taong mahal niya. Ang kanyang selos ay hindi palaging negatibo. Madalas ito ay simpleng refleksyon ng sobrang pagmamahal at takot na masaktan. Ngunit kapag sumobra, ito ay nagiging pasanin sa relasyon. Ang selos ay maaaring humantong sa mga tanong, pagdududa, at minsan kontrol. Kaya ang kailangan ng ganitong uri ng babae ay assurance, reassurance. Kailangan niyang maramdaman ang transparency, honesty, at consistency mula sa kanyang partner. Sa kabila ng kanyang selos, isa siyang loyal at tapat na kapareha. Hindi siya maghahanap ng iba. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa taong mahal niya at handa siyang ipaglaban ang relasyon sa abot ng kanyang makakaya. Number 5, the practical lover. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa emosyon, sa kilig at sa puso, kundi tungkol sa realidad ng buhay. Hindi siya masyadong humihingi ng magagarbong sorpresa or mga dramatic na gestures. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang plano. Paano ninyo itatayo ang kinabukasan? Paano ninyo haharapin ang mga hamon? At paano ninyo gagawing matatag ang relasyon? Ang ganitong uri ng babae ay seryoso at responsable. Nakatuon siya sa stability at security. Minsan, maari siyang tignan bilang kulang sa romance. Hindi siya sweet. Ngunit ang totoo, pinapakita niya ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagiging handa at practical sa lahat ng bagay. Sa ganitong paraan, pinapakita ng practical lover ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang emosyon, kundi pinaplano at pinaghahandaan din ang future. So, ayan mga karelasyon ang ilan sa mga uri ng babae pagdating sa usaping pag-ibig. Magkakaiba man sila ng style, pero iisa lang ang totoo. Kapag ang babae ay nagmahal, ibinibigay niya ang sarili sa paraan na kaya niya. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.